O ano nangyari, Sherwin? Ako yung hinaharang. Hindi ka Senate President pro tempore, si Loren Legarda ang Senate President pro tempore. She was elected by 13 members. Ano ba talaga kayo? Yung Blue Ribbon na wala kang karapatan na... Ang mga anak ng Malita, wala ng takas dito. Anak ng kagwang, oh. Ex-Marines naglabas po ng proof of delivery na patunay na naghatid po ng mali-malitang pira kay Sandro alias Charis. Pia Cayetano may buwelta kay Win Gatchalian. Impostor di umano ang naturang Senate pro tempore at wala umano itong karapatan. Patay tayo diha. O paano na yan, mga bubunistang talyanista? Sabi kasi ng Malacanang, maglabas daw ng ebidensya ang mga ex-Marines na nag-deliver sila ng mali-malitang pera doon sa Paway, sa Ilocos, sa bahay ni Bangag. O ito, may inilabas pong ebidensya ang ex-Marines na larawan pa lang pero may video na patunay po ng delivery nila kay Sandro at sa mga kawatang mga Marcos. Yan ang maniwala dyan. Kawat pamor. Magandang tanghali sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Nagulat nga ho ang sambayanang Pilipino kagahapon dyan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Maraming pasabog na nagaganap kahit ipinuslit ng team ni Senator Alan Peter Cayetano itong mga ex-Marines, hindi pa rin nagtagumpay itong mga anak ng Malitagang na harangin ang mga matatapang na mga dating mga sundalo. Pero bago riyan po, sinupalpal rin po ni Senator Pia Cayetano itong si Win Gatchalian dahil umastang Senate President ang hunghang kaya nakatikim po ng sermon galing kay Pia Cayetano itong si Win Gatchalian. Alam mo po, Win, hindi ka Winless ka. Wala mayaman ka naman sana Bakit nagpaalila ka pa rin sa utos ng mga demonyo? Pero bago po natin ilabas ang banat ni Senator Pia Cayetano laban dito kay Win Gatchalian na pinalabas niyang impostor at walang karapatan. Pakinggan po muna natin itong patungkol sa pamilyang mga Marcoses. Bongbong Marcos, Sandro, kasama si Baki. Dahil kagahapon sa mga nakapanood ng video, pinipli ko lang po yun, hindi ko kinumintuhan para mapanood po ninyo ng buo. Pero ito po, komentuhan po natin itong tungkol po sa first family, Bongbong Marcos, Liza Marcos na delivery dyan sa Paway. No? Kasama itong si Sandro Charis. Pakinggan po natin ito, official oath na talaga to ha. Magagamit po itong ebidensya laban po sa mga anak ng Malita. Ito pakinggan natin. Nagde-deliver ka sa mga opisyal. Sino yung mga opisyal na yun? Magpangalan ka ng ilan o lahat ng naalala mo? Ang naalala ko, sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor. Bukod kay dating speaker, sino pa? Na yung personal mo alam hindi mga kasama mo, ikaw mismo. Saka kay, yung dinala po sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate, hangar sa Pasay. Yung 5 maleta po na dinala doon sa Ilocos, na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof, plate number NFX 8886. At saka binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din, black na Hilux, plate number Eco Alpha Foxtrot 7121. Antindi, no? May mga backup na mga bulletproof na mga putragis naman ng mga van. Napapansin ko lang itong testimonya ng
mga ex-marines, yung delivery nila, pinaka-minimum 5 malita. Kay Tuta Soto, 5 malita, no? Dito kay sa pamilyang Marcos sa Paway, 5 malita din. Yung kakaiba dito kay Erwin Tulpok, dahil lumabas 8 malita yung delivery kay Erwin Tulpok, anak ng kamuti, no? Abusado talaga, ha? Mga anak kayo ng malita, o tuloy, o. Para kanino naman yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos, sir. Narinig mo lang. Baka naman, kung baka naman hindi totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver? Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Gate, sir. At si Sergeant Tubi po ang kasama ni Boss Aldi na pumunta doon sa Ilocos. Kasama nyo si Congressman Saldico nung mag-deliver kayo? Kami po yung nagdala, sir, sa Delta Gate. Then sila Sergeant Tubi at saka ni Boss Aldi ang nagdala po doon sa Ilocos. Okay, itong si Sir, sa yung nagbibitbit papuntang airport hangar sa Pasay, Delta Beach. So hinakot nila yung 5 malita. Siguro galing to sa kay Martin Romualdez ba? Yan din hindi natanong saan ba galing yung malita na 5. Hinakot nila at dinala, malamang sa bahay ni Saldico, no, dun sa Forbes Park. Dinala dun sa Delta Hangar para isakay sa eroplano, tapos ilipad papuntang Paway. So iba naman yung nagpunta ng Paway. So ito na nga ho, magsasalita para at least malinaw tayo. Kasi nung una, akala ko naman si Sir ay kasama talaga dun na pumunta sa Paway, Ilocos. Yung mga escort pala ng mga Lexus van ay dito lang, papuntang Pasay, para isa kayong malita sa chopper ni Saldico, na yung chopper nga ho na nakikita natin, ito yung mga chopper na sinasabi nila, oh. Nandyan si Tuda Soto at si Pinky Lacson. Approve daw sa malita. O, ayan, oh, dinala. Baka dyan rin po yung Delta, yung may chopper dyan. Okay. Pakinggan natin yung mismong tao na nag-deliver doon sa Paway para kay Bongbong Marcos daw narito. Mr. Chair, saan sa Ilocos? Your Honor, ako po si Belnar Ito Tubig. yun. Sa Paway po, Your Kasama, Honor. yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos? Yes May po. mga retrato pa ng eroplano? Mhm. Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si Kong Saldi. Alam niya po yung kung ano po yung exact address nun. Anong itsura? Naka-Yetariu, ma'am, nakatabi po ng lake yung lugar po. Tabi ng lake o tabi ng dagat? Kasi gabi po, either dagat or lake yun, ma'am. Basta tabing tubig, Yes po. baybayin. Yes po. Tapos saan kayo? Doon ma'am sa sa letter U na bahay ma'am kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po may yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya at saka ni So nakapasok pala kayo? Yes po. I see. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal? Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then next po si President, then si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi. Andun pa rin kayo? Yes po. Okay, ito muna ha. Nung dumating daw sila dyan, doon sa Paway, so hindi niya napangalanan yung exact address kasi hindi naman nila alam dyan. So siguro ang makapag-pangalan dito, ang pagpapalakas ng testimonya ay si Saldico. Kaya nga gusto nilang magsalita si Saldico via Zoom, no? Nagawa naman yan kay Las Cañas labang kay Tatay Digong, ito pwede rin ho. Ang una nilang kaharap si Sandro Marcos. So pagkatapos, dumating yung mag-asawa na si Bongbong Marcos at si Lisa Baki, no?
para i-receive yung 5 mali-malitang pera, putang ina. Pag ikaw Pilipino, magagalit ka dito sa mga to. Sobrang gahaman. Tapos, kumain muna, nag-dinner daw sila kasama si Saldico. Kaya Saldico, malaki ang papel mo dito, anak ka ng kagwang, maglabas ka na ng bagong video. Tuloy oh. Kinamukha na po kami bumalik po ng Maynila po. Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh. Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung... Pero that was the same visit nung naghatid kayo ng Yes po, maleta. yes, Your Honor. Thank you po. May So- mga kopya ba attached? I haven't had the time to look at this, Attorney Baligo. Do you have copies here? Because I've seen them before, but I'm not certain that they've been submitted officially to the committee and to the chairman. Yung picture po ni Sergeant Tube, nakasama si Congressman Sandro, and then, may picture po pero hindi ko sinama dyan. Meron din po siyang picture nakasama si BBM. Pero hindi Okay. ko rin po sinama sa affidavit. So ngayon, ito na nga ho yung nangyayari na delivery sa Paway. So malamang, yung delivery nila dyan, para lang talaga yan kay Bongbong Marcos. Kasi, meron din delivery para exclusive kay Sandro, anak ng kagwang. Sandro! Bata ka pa, kawatan ka na! Eh, kanino ba mana? Kawatan ng lolo. Kawatan ng tatay. Siyempre, ang anak, kawatan din. Yung apo, sobrang kawatan. Ay, nako naman. Kamalas-malas ng Pilipinas, no? Yung mga namumuno ngayon, mga anak ng malita. Tama talaga si Tatay Digong, nasa dugo ng mga Marcos ang pagkakawatan. Kaya dahil, bawi tayo dahil sa 2028. Kailangang managot ang dapat managot. So ito, may ilalabas din akong video. Ito na po yung patungkol kay Sandro. Na delivery kay Sandro, tumanggap din ng malita. Pakinggan po natin. At may picture po na inilabas. Narito. Nga natin kanina. Pwede kayang ipakita lang sa body. Please identify sino nakakuha nitong picture na to, saan at sino-sino yan. Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po eh. Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no? Yes sa tabing dagat. Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan? Same po pagdating namin. Akala ko 2022 po. Akala ko dumating kayo nung gabi. Hapon na po, ma'am. Hapon na. Hapon na po. yan. Tapos, tuloy-tuloy kayo natulog. Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila. Okay, so kasi kanina sabi dumating daw ng gabi. Di ba yung unang video? So, dumating ng gabi, baka mga hapon-hapon na. So, parang paggabi na. Siguro mga around mga 5:30 or mga 6 o'clock, 5:30 ganun. Medyo may araw-araw pa yun. Kasi medyo maliwanag nga yung yung picture. So, ibig sabihin, kasi ang statement niya, ang una daw humarap sa kanila si Sandro. So, ito na yun. Sandro! Tingnan mo mukhang paggabi na nga ho yung likod, no? Paggabi na rin din. Hindi masyadong totally may araw. So, paggabi na. Ito po yung larawan, proof of delivery. Nakatunayan, naghatid po ang ex-marines ng mali-malitang pera sa Ilocos. Ang awkward nga lang dito, yung nagtatanong Marcos. Yung inimbestigahan Marcos. Yung inakusahang kawatan Marcos. Pero yung gustong mag-imbestiga Marcos din. Anong nangyari sa Pilipinas? So ayan po yung larawan na inilabas po, no, ng ex-marine na patunay na kaharap nila si Sandro. Yung naka-face mask, iyan, 2022 daw po yan, siya po yung nagsasalita. No? Patunay na naghatid sila ng 5 malita. 2 po sila, nasan yung isa? Yun yung tanong natin. Nakasama po sa deliveries. O paano na to, mga tanganista, bubunista ni Baki? May may ebidensya man, sabi ni Claire Castro, maglabas kayo ng ebidensya ng deliver. O paano ito? Napaka-imposible, pupunta lang yung mga yan dyan para mag-selfie.
Sino ba ang mga yan? O, di ba ho? So, kailangan magkaroon ng corroboration. Yun nga yung ebidensya. So, ngayon, nagkaroon ng corroboration, yung isang kaninang ex-marines nagsalita na naghatid sila ng malimalitang pera dyan sa Delta Beach, sa Pasay, na inescortan ng mga Lexus van, tangina, mga bulletproof pa, para isakay sa chopper ni Saldico at idinala sa Paway. So ngayon, yung nagdala sa Paway naman, ito na po sila. So mayroong koraborasyon. So ngayon, paano po mapagpatibay ng todo? Kailangan po si Saldico lumabas muli at sabihin niya na totoo yung mga sinasabi ng ex-marines dahil nasa Blue Ribbon naman ito. Under oath naman ho sila. So, mag-vlog ka na, Saldico. Para matapos na itong mga kawatang ito. O, tuloy lang natin, o. Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwanan ninyo doon? Yes po, Your Honor. Kanino po? Diyan po sa bahay po, ang nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh. Hindi ko pa alam kung kanino niya po. Okay. Okay. May ikalawang picture yata. So, tika lang, yung delivery na 5 malita at saka na-receive ni Sandro, iisa lang, no? Para maliwanag tayo, medyo nalilito lang tayo eh. So, yung 5 malita na ni-receive ni Sandro, na para kay Bongbong Marcos, na may larawan ngayon na inilabas, ay iisa lang yon. So, iba, kasi merong ding nakalista doon si Sandro eh. Sa mga kongresista na hinatiran ng mali-malita sa kongresista, sinaba rin doon si Sandro. So, baka may iba pa kay Sandro. Okay, tuloy, oh. Eto yata hindi nasa Ilocos. Sino to? Si Bunget! Tingnan nyo, parehong face mask din, blue ha. Oh. Tingnan mo yung gamit na face mask niya. Ayan, blue. Selfie sila ni Sandro. Ngayon dito naman sa larawang isa, blue rin ho. Kasama sila ni Bunget. Tandaan natin ha, yung nag-imbestiga, Marcos. Yung nagtatanong Marcos, yung inakusahan Marcos. Ang gulo ng Pilipinas dahil sa mga Marcos. Tuloy oh. Ako din po yun, Your Honor. Saan yan? Hindi po yan sa Ilocos. Wala nga. Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yan. Okay, so pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan? Wala po. Okay. Bakit kayo nandun? Invitation po kay Kong Saldi nun po, ni Presidente po. Okay. Dati may mga picture din. Okay, yung pagkikita nila doon kasama siya, ganun talaga ka-special tong hinayupak na Saldico. Ay, inimbita lang si Saldico, no? Mga, kain tayo sa bang hotel yan? Maidas Hotel ba yan? Mahal na hotel yan eh. So, siyempre, nung nandun si Saldico, kasama yung mga bodyguard. So, isa siya sa nakasama. Tangina, no? Wala na, nagkunik-kunik na ang mga kawatan. Siyempre, importante sa kanila si Saldico. Si Saldico yung delivery boy. So, mukhang ang lumabas nga, pag tiningnan natin ito kasi balikan natin ng konti. Naalala po ninyo yung video ni Saldico? Sabi ni Saldico, wala po akong nakuhang malita dyan. Wala po akong nakuhang pera dyan. Yung mga pera na yan, ay dinideliver ko lamang dito kay Bongbong Marcos at Martin Romualdez. So yung mga delivery, pag may dinideliver, may delivery man. So lumalabas yung delivery man eh. Ito na ngayon, itong mga retired ex-marines. At may mga kanya-kanyang ebidensya na patunay na sila ay nagdi-deliver. So itong kaganapan na yan, baka Thanksgiving na yan dahil sa sobrang daming dineliver ni Saldico, mga kawatan kayo. Okay, tuloy oh. Din sa loob ng eroplano. Parang may nakita ako dati na nasa social media pero kung Madala-dala mahanap na lang kabag. ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay chairman at sa ating committee para kompletong-kompleto.
Yan si Bungit, oh. Thank you. Kapag may nahanap pa kayo, please pakibigay na lang. So we enter this as part of the body of evidence po, Mr. Chair. Mhm. Okay. Thank you, Sen. Amy. O, ito na. Magiging ebidensya na po yung mga larawan ni Bongbong Marcos at ni Sandro Marcos sa susunod na mga panahon pag magsampa na po ng kaso laban dito sa mga buhayang ito, pamilyang buhaya na nag-imbestiga, kapamilya din nila. Okay, si Sandro, pwede na yung masampa ng kaso. Si Bongbong, hindi naman pwede. Si Lisa, pwede masampa ng kaso. Mag-build up na yung ebidensya sa pamamagitan ng testimonya ng mga ex-Marines. Yan po yung tinatawag na testimonial evidence na mayroong kolaborasyon sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Si Bongbong kasi may immunity man. So hindi pa siya pwedeng makasuhan. Paano siya makasuhan? Kailangan siya ma-impeach. Pero si Lisa Marcos, Sandro Marcos, wala pong immunity. So pwede po silang makasuhan. Kaso nga lang, paano po makasuhan yan? Yung ombudsman hawak ng bangag admin, DOJ hawak ng bangag admin. Siguro in the future. Bahala ng taong bayan kung ano po ang kanilang damdamin dito sa delivery na mali-malitang pera sa pamilyang Marcos. Tuloy yun. Kayo pong lahat na nagkusa na pumunta rito, kahit na alam ninyo na ang gagawin ninyo ay maaring Kapahamak. magdulot sa inyo ng mga bagay na hindi makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya, kagaya ng nangyari kay Gutisa. Master Sergeant Gutesa. Kahit na gano'n ang iniisip ninyo, anong nagbunsod sa inyo para dumating kayo rito, lalong-lalo na sa panahon pa naman na ang Senado ay nagkakaroon ng Kaguluhan. sabihin na nating Pagnanakaw ng kapangyarihan. paano ba natin i-describe ang nangyayari sa atin ngayon? Ang nangyari po kahapon ay simply a naked power grab. Maring nagulantang kayo, maring sasabihin, darating pa kaya kami? Ang gagawin pa kaya namin ay tama? Dahil sila mismo ay hindi nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan sa parte ng kanilang gawain. Bakit pa rin kayo nagkusa na pumunta rito? Pwede po ako ang sumagot para sa aming Hindi, lahat. gusto ko muna, Senator. isa muna sa kanila bago ikaw. Nag-usap po kami kahapon at yan nga ang katanungan. Dahil nakatanggap din po kami ng email na kinakancel ni Senator Tulfo ang supposedly Blue Ribbon hearing ngayon at in-schedule niya daw sa June 8 po, no? Gaya po ng sinabi nyo kanina, Your Honor, tungkol sa lagi nilang sinasite na Avelino versus Cuenco, ay napag-aralan ko naman na mali yung basehan nila, no? Dahil yung Avelino Cuenco ay actually dismiss yung petition eh. Voting 6-4 ang Supreme Court dinismiss yung petition. So ang ground ng dismissal, lack of jurisdiction of the Supreme Court. So wala silang pwedeng gamitin na it's not part of our juris actually. Kaya yung sinasabi nilang computation doon, sinite nila yung absence ng isang senador, obiter, alam naman natin po yung obiter dictum po, no? So kung dinismiss mo yung kaso for lack of jurisdiction, wala kang pwedeng ibang gawin eh. And anything that is said there, aside from the dismissal, is meaningless. Kaya po minarapat namin na dito sa committee na ito na inimbitahan nyo kami dumalo. Dahil nakita po namin na yung attempt ni Senator Tulfo is a pretension of power. So kinikilala po namin yung committee na ito na pinangunahan ni Senator Pia at kayo po bilang chair ng subcommittee. At naniniwala pa rin po kami na ang Senate President ay si Senator Peter Cayetano. Yan po ang pananaw namin. Kaya dumalo po kami ngayon.
Sa legal aspect kasi, attorney, dahil sa abogado ka, kahit papaano meron kang mapagbabasihan, alam mo kung sino yung tama. Paano po to ngayon? Ito na ho yung problema natin, no? Dahil nagkaroon po ng power grabbing, ang tawag yan, power grabbing, pagnanakaw sa kapangyarihan dyan sa Senado, dahil bigla po silang nagkaroon ng motion at binakante lahat ng komite dahil ayon po sa mga kawatan sa Malita, anak ng Malita, ay may quorum daw sila na 12. Paano po yun? Ang kampo ni Senator Cayetano ay hindi po nila inuunor kasi nga labag sa batas. So itong pinagbasihan ng mga kawatan ay nung 1949, 1930s na batas. 1987 na po tayo Constitution, nagkaroon na po tayo ng people power, so wala na yung batas na yun. Ito na yung bago. So, excuse me po, ang sinusunod po ngayon na batas, constitution, ay yung after people power na. Yung 1987 constitution. Ang problema nga, pinatawag naman ni Erwin Tolpoc Bindalo, yung malitagang na to, no? Itong 18 ex-Marines sa June 8. So, ang sabi naman ni Balegod, ang inaano lang namin na ino-honor namin na Blue Ribbon ay yung Blue Ribbon ni Pia Cayetano. So, paano po ito? What for example, pinadala naman sila ng imbitasyon sa June 8 na mag-attend kayo sa Blue Ribbon Committee hearing ng mga malitagang. No? Sa akin lang, pwede naman hindi sila pumunta. Kasi imbitasyon tapos may reason sila. Ang reason nila, hindi nila tinitingnan na totoong Blue Ribbon yung kay Erwin Tulfo. Ito ay peking Blue Ribbon. Peking Blue Ribbon kayo. So, pwede silang hindi pumunta. So, kung sabihin, isampin na sila, sabihin na namin kayo. Para pilitin namin kayo dumating. Pag hindi darating, susunod yan, iko-contempt ni Bindalo, yung 18, putang ina, laki ng problema. Siguro, habang ito, Erwin Tulfo, huwag ka nang magaling-galingan kasi alam na namin na hinatiran ka ng walang malita ayon sa ex-Marines. Huwag nyo nang ipilit yung kahibangan ninyo. Dahil lalo lang po ninyo ginugulo ang taong bayan. Maliwanag na yung ginagawa ho ninyo ay pagnanakaw sa kapangyarihan. Nagnakaw na nga ho kayo ng kaba ng bayan sa pamamagitan ng mali-malita ayon sa mga ex-Marines, pati ba naman yung kapangyarihan ninanakaw ninyo illegal? Putang ina, mahilig talaga kayo sa mga illegal. Mga kawatan! Mga kalahi ni Judas Istas Barabas. Kaya hindi po napigilan ni Senator Pia Cayetano na birahin itong si Win Gatchalian. Ito naman si Win Gatchalian, nagpagamit din naman. Alam mo, Win Gatchalian, sayang ka. Hindi ka naman na yata kasama sa malitagang. Hindi ka naman yata nadeliberan o baka nadeliberan ka rin. Kasi kung nadeliberan ka, siyempre, sasama ka sa mga malitagang. Kung ano yung ginagawa nilang katarantaduhan, uuyunan mo. Ang sa isip ko lang ba sana, alam mo, Sherwin Gatchalian, Sherwin nga kasi Win. Hindi ka win. Lose ka. Dahil sumama ka sa kanila, nagpagamit ka. Ngayon tumatayo ka, umaasta kang Senate President pro tempore, acting Senate President nga, yung failing niya illegal nga, alam mo yun Ang 12 ay hindi majority sa 24. Pag 12 yan, tabla lang yan. 13 ang majority sa 24. Yan ang maliwanag dyan. Kaya nakakahiya nga lang, di ba
Kung ikaw taga Valenzuela ka, isusuka mo itong hinayupak na Win Gatchalian, mga sakim sa kapangyarihan, idaan sana natin sa tamang proseso. Ang sabi naman ni Peter, pag 13 kayo, bababa ako ng kusa. Siyempre, automatic yan. Ang problema nga, wala kayong 13, 12 lang kayo. Natakot lang itong hinayupak na sino tong Chis Escudero kay Palaka. Nakakasuhan kaya lumipat. Wala ka palang bayag at Chis Escudero. Akala ko pa naman abogado ka. Abogago. So meron na silang dalawang abogago doon sa kampo ni Win Gatchalian. Kaya ito binanatan po ni Senator Pia Cayetano si Win Gatchalian at tinawag na walang karapatan na lumalabas na impostor na Senate Pro Tempore at Senate President. Pakinggan po natin si Senator Pia Cayetano hanggang dulo. Ito yung matapang na senadora. Senadorang walang bayag pero may bayag. Bilib talaga ako dito sa magkapatid na Cayetano. Narito. Ako po yung chairman ng Committee on Blue Ribbon, and I opened the hearing, and then I turned it over to the subcommittee. So, gusto ko lang ikwento sa inyo yung mga nangyari today. This morning, kasi ang hearing namin nakaset at 10 a.m. And then, I'm not sure kung around 9 a.m. Kami nakatanggap ng information, and I'm not sure was there a memo issued regarding wala daw papapasukin na resource persons dahil wala daw hearing ngayon. Pero kagabi, sinabi na tuloy, alam niyo, sorry balikan ko kasi ang hirap ikwento na kahit akong nagkikwento, gulong-gulo ako sa kanila. So first of all, Sherwin Gatchalian is saying that he is the acting Senate President. Yun ang talaga sa kanya ng mga kasamahan niya. Okay? So, yun yung basihan niya kuno ng paglalabas ng mga kung anumang issuances or orders na yun. Okay? Na siya daw ay acting president. Ito lang gusto kong maliwanag sa ating lahat. Okay? This is the 1987 Philippine Constitution. Sabi ng Constitution natin, Article 6, Section 2, the Senate shall be composed of 24 senators. And then Article 6, Section 16, 2 says, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. And then may rules din kami. Rule 2, Section 2 of the Senate rule states, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. So, to be clear, itong officers ng Senate, ito po yung Senate President, yung Senate President Pro Temp, pati yung Sergeant of Arms, Secretary, etc. So, clear din sa rules namin na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Correct. Ang na-elect po dyan is Senator Alan Cayetano as the Senate President, Senator Loren Legarda as the Senate President Pro Tem around 4 weeks ago. Hindi pa ho nagbago yon. So kung may bagong ma-elect by a majority vote of all its members, then you need 13 votes na magkaroon ng bagong Senate President and Senate President Pro Tem. Clear Correct. po yun. And they never had 13 votes. Kung magka-13 votes sila, sinabi naman ni Senate President Alan at sinabi din ni Senate President Pro Tem Loren, ibibigay nila. Dahil bakit naman hindi? You need those 13 votes for you to continue being that officer. Kasi ganun mo ang patakaran namin dito. So, itong pagturing nila. Stop muna tayo dun bago tayo magpatuloy. Alam nyo ho nga nakakalungkot lang dahil tong mga animal na ito alam naman nila yung ruling dyan ng majority 13, ang 12 hindi 13. 24 ang senador. Meron kasing pinapalabas din ngayon ng mga bayarang media gaya ng ABS-CBN, mga iyakin. Sabi ni Marcolita, mga bayarang media kayo. Sa iyakan nila. Nilabas ng GMA News na umano'y nung panahon, I think, 2005 ba yun, na panahon ni Drilon, na ay nagiging diniklara daw yung majority na 12.
Kasi nga, nasa ibang bansa kasi yung dalawa that time. Dalawa ba o isa? Nasa ibang bansa, wala sa jurisdiction ng Pilipinas. Kaya pwede ang majority na 12. Pero ngayon sa sitwasyong ito, yung dalawa nandito sa Pilipinas, hindi pa mga convicted, walang conviction. So 24 pa rin yung senador. Kaya nga, ang majority is 13. Yung 12, illegal talaga. Tuloy, Senator Pia. Na acting Senate President si Sherwin, hindi ho pwedeng mangyari. Wala silang karapatan na i-elect siya dahil hindi ho sila 13. Tapos siya rin, no, nung naging acting siya, naging Senate President Pro Temp siya, may Senate President Pro Temp pa tayo. Diba? Hindi ko napapahabain yung diskusyon na yan. I can if you want more. Because very clear din sa rules natin kung kailan papalitan ang president. Kung patay na siya, kung ano nga ba yun? Nag-resign at na-remove siya. So, hindi naman nangyari. Yung incapacitated, hindi niya makayanan yung trabaho. So, hindi naman po nangyari yun. Kaya, hindi na kami magkasundo sa mga polisiya, pero wala akong nakalagay doon na pag hindi kayo nagkaroon ng polisiya, mag-acting president na kayo. Hindi ho. Kung hindi kayo nagkasundo sa polisiya, palitan nyo. Correct. Bumoto kayo ulit. Pagka 13. makabuo kayo ng 13, palitan. Walang problema yon kasi that is in our rules. Ayaw man ng Senate President umalis. Pag naka-13, alis. Pero walang nakalagay doon na pag hindi kayo nagkasundo sa policies, gagawa kami ng acting kahit 12 lang kami. Wala akong ganun. So having said that, yun supposedly ang basihan ngayon ni Sherwin Gatchalian na gumawa siya ng mga order. So sinabi niya, wala na daw Blue Ribbon hearing kahapon. In-announce niya yun. Hindi naman niya pwedeng sabihin yun kasi hindi namin, sino siya para sabihin yun? Hindi kami, it is not legal yung pagbigay niya ng advisory na gano'n dahil I am the Blue Ribbon Chairman Committee. I called a hearing. May hearing talaga kaming nakatalaga today. Pero sinabi nila na yung aking Ways and Means hearing, pwede daw ituloy. O, sige, dituloy ko din naman yon. Kaya, ready ako pumunta doon in a few minutes. So, siguro mga 9:30, I'm not sure of the exact time, basta before 10 a.m., nakarating sa amin na nandyan na yung mga witness. And, sabi na, hindi pa akitin. Ayaw daw pa akitin. So, bumaba ako. And you can capture that in many news coverages that have captured it. May nakita ko sa GMA7, parang NTV5, kinover nila nung pagbaba ko, tapos kinausap ko yung Senate staff, and nag-thank you nga ako sa kanila. Nakakahanga itong si Pia Cayetano. Tuloy lang natin yung banat niya kay Sherwin. Kanila after, kasi they're just doing their job, na inaalam nila kung sino ito, and syempre, I'm sure nalilito na sila kasi may nagsabi nga sa kanila ni Sherwin na huwag silang papasukin. Pero nung sinabi kong sinusundo ko, di naman sila, wala namang problema. So, tinawag ko na yung Marines, sabi ko, halika na, pumunta na tayo dito, sumama kayo sa akin. So, sumama naman sila. And then, nung paliko kami, nandun pa lang kami sa first floor, biglang nandyan na si Secretary Remulla at hinarang niya kami. Hinarang niya ako. Sino ba siya dito sa Senate? Yes, you are a Secretary of the Republic of the Philippines, but this is the Senate of the Philippines. Senator ako. Correct. So bakit mo ako hinaharang? Walang jurisdiction. Hindi ko yung maintindihan. Hindi ko yung maintindihan kung ba't mo ginawa yun. Now, idadagdag ko kasi I have pahingin ko sa staff ko ngayon. Meron din nilabas na instruction si Senator Gatchalian. Ito ba yun na sinabi niya na sinabi ni Gatchalian na pinapunta niya dito si Secretary Remulla for anong reason to help security. Anyway, pangarap ko yung statement because hindi ako yung nagsabi ng statement niya. Siya. Pinapunta niya dito. Bakit? Ba't kailangan siya papuntahin dito? May Sergeant of Arms naman tayo. May security naman tayo. Maayos tayo dito. Ba't mo siya pinupunta? Siya yung nanggulo. Hindi niya ako pinayagan. Okay ba sa inyo yon, mga senators na kasama ko? Okay sa inyo yon? Ng isang senador, pipigilan? Hindi man tayo magkasundo sa policies. I will not allow somebody to do that to you. This is us. 24 senators. We are allowed to be here. Why would you do that? Tama ka dyan, Senator Pia Cayetano. So ngayon, maliwanag na, malinaw na si Sherwin Gatchalian ang nagtawag kay Junbic. So, ibig sabihin, itong si Sherwin Gatchalian ay nagpa-control sa executive.
Kasi hindi ka naman pwedeng magpatawag sa DILG Secretary dahil ikaw ay magkaiba naman kayo ng ng function. Meron tinatawag na co-equal branches. So ang Senate ay hindi naman po pwedeng basta-basta lang magtawag sa Secretary ng DILG dahil kontrolado yan ni Bangag. So itong ginawa ni Sherwin, baka may utos din sa Bangag sa kanya, ipatawag mo si John Vic. So ito na, maliwanag na yung liderato ni Tuta at ngayon itong si Sherwin na nag-asta nga Senate President ay dependent po kay Bongbong Marcos. Tuloy, Senator Pia. So ito, babasahin ko sa inyo. Quoting lang naman po ako sa Inquirer. Sabi dito, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla went to the Senate on Thursday upon Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian's request. Gatchalian confirmed during a press briefing, I personally sought the assistance of Secretary Remulla to ensure order and that the Senate premises is well protected. O ano nangyari, Sherwin? Ako yung hinaharang. May kasama akong guest, yes. O, ba't kailangan gawin yon? So yun ang isipin natin pagka gumagawa tayo ng kung ano-anong mga instructions, di nyo iniisip kung anong nagiging consequences. Ako yung hinaharang na makapasok dito sa sariling opisina. Anyway, so nakapasok na tayo. Thank you again to the Senate staff, to the media na nakatulong, nakarating tayo dun. So okay na. Okay na. I did my opening statement dun sa Blue Ribbon Committee hearing. And then, nagpaalam na nga ako because magpe-prepare na ako for my next hearing. Tapos, nakakita na naman ako ng another announcement. Patingin ulit. Babasahin ko sa inyo. Ito, I'll just show you na lang sa... mahirap makita kasi maliit, pero I will read it. I will read it to you. So, this is coming from from Sherwin Gatchalian, Senate President Pro Tempore. Ulitin ko, hindi ka Senate President Pro Tempore, si Loren Legarda ang Senate President Pro Tempore. She was elected by 13 members. 13. You were never elected by 13. Alam mo yan. So, Senate President Pro Tempore si Loren, hindi ikaw, Sherwin. Anyway, so ito ngayon ang in-issue ni Sherwin, where he is imagining that he is the Senate President Pro Tempore. Sabi niya, shorten work hours for June 4 today. Since no official business has been scheduled today. Doon ako nalilito. Kasi sinabi kahapon, tuloy yung hearing ko. So ano ba talaga? Ano ba talaga kayo? Yung Blue Ribbon na wala kang karapatan na i-cancel, kinancel mo, pero hindi namin na binibigyan ng validity yung statement mo. Yung Ways and Means ko, sabi mo tuloy, pero ngayon naman sinabi mo, since there is no official business that has been scheduled today. Bakit? May alam ka ba kung may official business yung mga senators dito? Every day, we conduct our own meetings, we conduct our own dialogues, we conduct our own consultations. So, sino ka para sabihin mo na walang official business dito? Hindi ba official yun na pag isang senador, paano kung meron siyang foreign delegation, kung mayroon siyang mga advocacy group, official business yon. Alam mo, tinanong mo lang ang schedule ng lahat ng senador para malaman mo na walang official business na ganap. At alam mo, may Blue Ribbon. Pero alam na natin na hindi mo nire-recognize yun. Sige. Grabe, ang galing yung Senator Pia Cayetano. Wala kang karapatan, Sherwin. Hindi ka Senate Pro Tempore. Impostor kang hinayupak. Okay, tuloy lang natin. Kakahiya. So, sabi niya, since no official business has been scheduled today, June 4, and in consideration of the safety, security, and well-being of Senate personnel, in light of anticipated activities within and around the Senate President, Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian has authorized all Senate officers and employees who reported on site to leave the office beginning at 10 a.m. 10 a.m. Yung Blue Ribbon hearing, 10 a.m. Ano yung purpose nito? Alam niyo na, di ba? Hindi ko na siguro kailangan sabihin, right? Why would you put the Senate staff in that position? Nandyan sila, pumasok. Nag-a-assist. Ba't po sila gaganunin? Tapos sabi mo, trabaho lang tayo? Talaga? Anyway, the hearing is ongoing. I'm good to go.
takbo na ako dun sa isa kong hearing. Stay tuned, everyone. Let's just pray for the well-being and the wisdom of all our elected officials. All. Kasi kailangan magkaisa yung mga elected official. Pwede naman kami hindi magkasundo-sundo, but we have to work together for the good of our country. God bless you all. Grabe, ang tapang rin pala ni Pia Cayetano, no? Mabuhay po kayo, magkapatid na Cayetano. Di ba ho, nakakahiya sasabihin na wala kang karapatan, wala kang hindi ka binoto ng majority, hindi ka Senate Pro Tempore, hindi ka acting Senate President. Di ba, nakakahiya ho yun. Di ba, Sherwin? Ang ibig sabihin yan, impostor ka. Huwag masyadong sakim sa kapangyarihan. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.